tell you about him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God has overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. Come alive, wake up, sleeper. He is risen, and we are risen with him. Paradise flung wide open. He is risen, and we are risen with him. Church of God, fishermen, come and see the miracles of Jesus, our Savior. Come on, can we clap those hands? Hey, 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 clap, 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 clap. And today, handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Come on, can we copy the dancers? Come on, let's dance. Hey, 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 hey. Come on, church. One more time, come on, yung mas malakas na palakpak. Let's sing once again. Come alive, wake up, sleeper. He is risen. We are risen with paradise full wide open. He is risen. We are risen with him. Hallelujah, Christ is risen. One clap. Hey, 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 hey. And let's sing this song out to God. Come on, church, sing it with me. We'll sing. Do you see what I see? Do you see what I see? I see lightning, I hear thunder. Something stirring 6 feet under. Dead things coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Oh, come on, sing it out. Oh, I see signs and I see wonder. I see birds of living color. Dead things coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Come on, hands up, hands up. Come on, hey, hey, come on, hands up. Wake up, sleeper. He is risen. Pwede mo yung may kasamang galon. Hey, hey. Paradise, the wide open. He is risen. Come on.
tayo tapos magpuri. Come on, we have a Savior. And let me tell you something. His name is Jesus. Come on. Let me tell you about him. Jesus is his name, and I'm all about it. I lift you, bring and praise. He's the way that you know life. I got a straight one, waiting at the feet. I got a soul to shout. Jesus, 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 Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about it. Hey! Come on, Joe. No sins and no blood. He will never leave. God is my provider. He is all I need. He's God Almighty. He will never change. We got holy, holy, Name above all names. Most high, Most High, most high, Most High, most high. Most High. Let me tell you about it. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about it. Today, church, God wants more of our praises. Kaya ba natin ibigay yun? Kayang-kaya. Come on. Let's continue our praise. There's a billion angels bow before the throne. There's the sound of all the saints as we praise you, Lord. King above all kings, Lord above all lords. You're the one who is and was and reigns forevermore. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Worthy to receive the power and the glory. There is no one like him. There is none at all. Jesus is his name. Tell him, tell him, tell him. Come on. Sabay-sabay natin banggitin ang pangalan ng Jesus. Come on. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. And let's go. Let me tell you about it. Hey. 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 Come on, you must madam. Hallelujah. Come on. Pwede po bang sabay-sabay natin banggitin ang pangalan ng Jesus? In 1, 2, 3. Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. And today, sino bang nag-enjoy na magpuri sa ating Panginoon? Come on, can you lift up those hands? Hallelujah, Lord. It feels so good to be in your presence, God. Oh, Lord, nothing compares with your goodness, God. That's why we love you, Lord. And today, His word is in John 3:16-17. It says here, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. And today, church, naniniwala po ba tayo na tayo niligtas ng ating Panginoon? Amen po ba dyan? Amen. Our Jesus is our Savior. He saved us. And that's why we ought to worship Him. Come on, pwede po ba natin itaas ang mga kamay niyan? Oh Lord, this is how we pray you, God. How we pray your goodness. How we pray your powerfulness, God. By worshiping, God. Let's
of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling.
out, sing it out to God. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Now all together with hands lifted high. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Oh, Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna in the Come on, continue in praise to God. Hallelujah, hallelujah. Come on, shout, hallelujah, hallelujah, God, hallelujah. Come on, all feet to God, the highest praise, hallelujah. Lift our hands to our Savior. Jesus is here. Come on, hallelujah. Can you express your worship to our God? Hallelujah. 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 Oh God. Hosanna in the highest, Jesus. Oh God, we thank you for your presence, God. We thank you because you're amazing, God. You're wonderful, God. You're all powerful, God. You are magnificent, God. You are beautiful, God. And we are here in awe in your presence, Panginoon, kasi nandito ka. And God wants you to experience, God wants you to encounter His sweet presence today. So Lord God, we want to lift these hands to you, Panginoon. We want to lift these hands to you as a sign of our surrender, Panginoon. We want to know you more. We want to understand your holiness. Kung paano mo kami niligtas, Panginoon. Kung sino ka, Panginoon. Our Adonai, Lord God. Yeshua, Lord God. You are here, O God. You are here, O God. The great I am is here. So Lord God, continue to dwell in our midst today, Panginoon. Sumula sa nasa likuran hanggang sa nandito sa harapan. Maranasan, Panginoon, yung matamis mong presensya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdala mo sa amin sa lugar na ito na ligtas. Hayaan mo na yung salita mo ang magpatuloy na magbabago, magtatouch ng mga puso, at lalabas kami dito ng binago mo, Panginoon, at pinulfill mo yung uhaw ng bawat isa, Lord God. Come on! This clap offering is all to you, belongs to you, Jesus, our mighty Savior, the Christ, Lord God. We love you, Panginoon. All glory, all honor belongs to you, Jesus. This is our prayer, Lord God. In your mighty name, everybody shout! Amen. Everybody shout! Amen. God bless everyone, church. Until the Messiah comes and explains everything and sorts this mess out, including me, I don't trust in anyone. You're wrong when you say that you've never received anything from God. This Messiah you speak of, I am He. The first one was named Ramin. You were a woman of purity who was excited to be married, but he wasn't a good man. He hurt you, and it made you question marriage and even the practice of your faith. Stop it. The second was Farzad. On your wedding night, his skin smelled like oranges. And to this day, every time you pass by the oranges in the market,
feel guilty for leaving him because he was the only truly godly man you've been with. But you felt unworthy. Why are you doing this? I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me. You picked the wrong person. I came to Samaria just to meet you. Do you think it's an accident that I'm here in the middle of the day? I am rejected by others. I know. But not by the Messiah. And you know these things because you are the Christ. I'm going to tell everyone. I was counting on it. Spirit and truth. Spirit and truth. It won't be all about mountains or temples. Soon, just the heart. You promise. I promise. This man told me everything I've done. Oh, he must be the Christ. Hey, wait! Your water! You forgot your Fancy you, man! You told me everything I ever did! Ang Panginoon! Hani kayo! Gumising kayo! Nandiyan ang Panginoon! Totoo siya! Nandiyan ang Messiah! Samahan niyo ako! Puntahan natin ang Messiah! Magsigising kayo! Maniwala kayo sa akin! Nandito siya! Nandito siya! Nandito ang Kristo! Ang ating tagapagligtas! Sinabi niya sa akin na lahat ng aking ginawa. Ngayon nandito po ako para ikwento sa inyo mga naranasan ko. Siguro marami po sa atin yung mga wala ng magulang. Kaya humaharap tayo ng kalinga at pagmamahal muna sa ibang tao. Meron akong petsa na hindi ko makakalimutan. Araw ng mga puso, February 14, 2015. Ayun yung araw na hindi ko inaasahan kasi nasa labas lang ako naglalaro. Hanggang sa paglingon ko, Na-witness ko kung paano patayin yung tatay ko. Ayun yung, alam niyo yung wala akong magawa, kundi ang umiyak. Hanggang sa matapos yung nangyari. Tapos, ang hirap ng buhay namin nun kasi yung tatay ko lang yung nagtatrabaho para sa amin. At 3 kaming magkakapatid. Mahirap na nga yung buhay, lalo pang humirap kasi yung nagkatrabaho sa pamilya, namatay pa. Tapos alam niyo yun, wala akong magulang kasi yung nanay ko, wala kaming choice. Kailangan niya magtrabaho para sa kinabukasan namin at para gumanda, para magkaroon kami ng mga bagay na hirap kami makuha. Kasi umaasa lang kami sa lola ko eh. Alam niyo yun, bata pa ako, ang gusto ko lang ma-enjoy ko yung kabataan ko. Pero wala akong magawa. Kailangan kong tumulong, kailangan kong matuto, kailangan kong maging independent. Kailangan kong pilitin yung sarili ko, matutunan yung mga bagay na alam ko naman na matutunan ko rin naman paglaki ko. Pero dahil kailangan lumayo ng nanay ko at wala kaming ibang kasama, dumating yung taon kung saan una kong naranasan yung pinakamasakit na maranasan ko bilang bata.
Ayun yung mabastos ako at mahawakan ako sa katawan ng taong hindi ko namang kilala. Pero wala kang ibang ginawa. Naging mabuti lang ako sa tao na yun. Anong magawa ko? Manggagawa siya sa bahay. Hindi ko na-expect na magiging ganun yung mga tao ngayon, no? Paulit-ulit kong naranasan yun hanggang sa paglaki ko. Naakala ko, hanggang doon na lang yun nung bata ako na matatapos din yun. Pero hindi. Hindi isa, hindi dalawa, at hindi tatlo. Maraming beses kong naranasan yung mula sa iba't ibang tao. Ang problema ko lang, hindi ako nagsusumbong. Kasi ayoko na, anong isipin sa akin ng tao? Anong isipin sa akin ng pamilya ko? Anong mangyayari kapag nagsumbong ako? Baka pati sila mapahamak eh. Itong taon na to yung pinaka-challenging na year sa akin. Ang dami kong struggle, ang dami kong pinagdaanan. Kailangan kong mag-work, kailangan kong mag-aral, kailangan kong pagsabayin. Ang sakit ng puso ko, wala akong peace of mind. Kahit ako gulong-gulo ako sa sarili ko. At hindi ko maintindihan, Lord, ano ba yung purpose? Ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay ko? Ano bang gusto mong gawin ko? Kasi, the more na nagpapray ako, bakit parang, Lord, hindi ko makita eh. Kaya nahihirapan ako. Nag-doubt ako kay Lord. Kinwestiyon ko kung talaga bang nakikita niya pinagdadaanan ko, talaga bang naririnig niya ako. Before kami mag-outtaking dito sa church, kinwestiyon ko yung sarili ko. Dapat pa talaga na nag-yes ako? Dapat pa talaga na mag-continue ako mag-ministry? Ganito naman yung puso ko at ganito yung faith ko kay Lord. Pero hindi. Nag-open ako ng Bible, binigyan niya ako ng word. Deuteronomy. Fear the Lord and serve Him only. And take an oath on His name. So nag-continue ako, nag-serve ako. Kahit mahirap, kahit ang hirap ng sitwasyon ko. Pero alam niyo, hindi naman ako pinabayaan ni Lord eh. At sobrang thankful ako sa mga naging kaibigan ko dito, lalo na sa mga kaklase ko na naging reason kung bakit ako nandito at nagsaserve kay Lord. Kasi dahil sa kanila, kundi dahil sa kanila, hindi ko makikilala si Lord eh. Hindi ako tatayo rito sa harapan niyo ngayon magsasabi ng storya ko. Pero alam niyo, lagi ako binibigyan ng sign, Lord, na magpatuloy. Alam niyo kung gaano ako kamahal ang teatro. Alam niyo kung paano kukunin. Ginamit ko yung talento ko. Ginamit ko yung talento ko sa pag-arte para lang ma-express ko talaga yung kung ano yung gusto ko, kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung... Kasi gusto ko na maintindihan. Gusto ko na maintindihan ako. Sa teatro, doon ako naiintindihan eh. Hindi ako pinabayaan, Lord, kasi kahit ilang beses ko sabihin na ayoko na, tama na, Lord, kapag nangyari pa to, kapag naranasan ko pa to, ayoko na, ako natatapos sa sarili ko. Minsan nakikita ko na rin sarili ko, nakatulala ako sa harap ng kutsilyo, nakatingin sa mga gunting na gusto kong sugatan yung sarili ko. Pero hindi ko magawa kasi nagtatalo yung isip ko eh. Pero nananaig sa isip ko, gusto ko pa makita ko ano yung gagawin ni Lord sa buhay ko. Kaya nag-continue ako sa buhay. Nag-continue ako mag-serve sa Kanya kahit may mga araw na pagod na ako at wala na akong gana. Ayoko nang umatin. Kasi nagdo-doubt na ako eh. Pero wala. Nagbibigay lang talaga sa akin ng sabi, Lord, hindi. Kahit ilang beses mo sabihin na ayaw mo na, ito ka oh. Nagkukontinue ka. Pinapagaan niya rin yung pakiramdam ko eh. Kaya alam ko nandiyan siya at napapakinggan niya ako. Kahit ilang beses ako nag-doubt sa Kanya, nakikinig siya.
Kaya alam ko lahat tayo may kanya-kanya tayong pinagdadaanan eh. At nakapokus lang tayo dun sa sakit. What if humingi tayo ng tulong kay Lord? Ipag-pray natin yun at i-open natin yung mind natin para makita kung ano ba talaga yung gusto ni Lord na gawin natin. Huwag tayo mag-focus lang sa negative. Ako po si Macris na ngayon naglilingkod sa pamamagitan ng teatro. At ito po ang aking kwento. Kwento na puno ng hirap, sakit at trauma. Pero ngayon tumatayo po sa harapan nyo, kinukwento ng buhay ko dahil naranasan ko pagmamahal mula kay Kristo. At itong pagmamahal na ito, hindi lang sa akin nagtatapos, kundi ipapahayag ko sa inyo at sa lahat ng mga taong may kailangan nito. Kayo po, sa paanong paraan nyo na-encounter ng Panginoon? So Lord, lahat ng papuli. Salamat po. Praise God, praise God. Sige po, malakas na palakpak po sa Panginoon sa buhay po ni Macris. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Praise God. Praise God po. Alam niyo po, konting istorya lang po regarding po sa na-share ni Macris. Nag-one-on-one na kwentuhan po kami noon. Narinig ko po yung kwento niya. Na-share niya po sa akin that it all started last year nung, naalala niyo po sa mga nakaka-attend po dito, shinare ko rin po yung personal testimony ko. Na kung ano po yung na-experience niya na harassment po, pang mamolestya, na-experience ko rin po yun way back college. So sabi niya, nung narinig niya nung time na yun na tinestify ko, di daw matigil yung kanyang iyak kasi alam niya nang usap sa kanya ang Panginoon. So I am very blessed. Lahat pala planado ng Panginoon and it all leads to her standing at the front, testifying na siya mismo na-encounter niya ang Panginoon. Yun po. And ito rin po yung nais ko pong ibahagi sa bawat isa na very excited po ako. Katulad po nung babae nung na-encounter niya si Jesus at nagsisigaw siya na nandito na ang Messiah, andito ang tagapagligtas. So ang tanong po mga kapatid, katulad po ng question po kanina ni Macris, have you already had your sweet encounter with our Messiah? With the Savior? Patingin nga po ng mga kamay na nakaranas, na encounter yung tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Patingin nga po ng mga kamay na yan. Praise God po. And it's one of the things that we need to celebrate. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos dyan. God, kita mo to yung mga tao na to, Panginoon Diyos. And you are continuing to save everyone, Lord God, from everything that happened from the past until now, Panginoon. Kaya ngayon po, ito pong tanong po na ito, mula po sa kwento po ng babae, alam niyo po, nung na-encounter niya si Jesus, sinabi ni Jesus kung ano yung buhay niya dati, inopen ni Jesus, alam niyo po, nakapakapalad ng babae na to. Kasi siya po yung kauna-unahang tao na nakaalam na si Jesus ay Messiah or Savior. Yun po. And it all leads to this. Kaya nandirito po tayo ngayon kasi nalaman natin na mayroon pong tagapagligtas. What happened next after niya pong malaman na si Jesus ay Messiah? Puntahan po natin yan sa Word of God from John chapter 4 verse 39 to 41. At ito po ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. After na marinig ng babae yung sinabi ng Panginoon, naniwala siya na si Jesus ang Kristo, ang Messiah. Ito po nangyari. Verse 39, many of the Samaritans from that town believe in him because of the woman's testimony. Sabi ng babae, he told me everything I ever did. Verse 40, so when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them and he stayed. Jesus stayed 2 days and because of his words, many more became believers. Sige po, let us pray po. Maaari po ba tayo yumuko at manalangin sa Panginoon? Panginoon Diyos, our Savior God, our Messiah. Continue, Lord God, to dwell in this space, to dwell in our hearts, to dwell in our minds, Lord God. I know, Panginoon, ang bawat isa na tinapik mong pumunta dito sa lugar na ito, meron ka pong gagawing malaki sa buhay nila. Whatever your purpose is, Lord God, sa pag-lead sa kanila sa place na to at marinig nila yung mabuti mong balita ngayon. At yung pagpapaalala kung sino ka. Panginoon, ito yung magbibigay ng kaparaanan para mas marami pang kaluluwa ang makakilala sa iyo. Maraming salamat po. Give us the wisdom, open up our hearts, Lord, our minds for us to understand at manamnam po namin yung mga salita mo. Maraming salamat po and excited pa po kaming mapakinggan
kung ano po ang mensahe mo sa amin. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon Diyos. Eto na nga po. Sige po, ano po ba kasi talaga nangyari sa mga di po nakaalam ng kwento? Mabilis lamang po. Si Jesus po, balak niya po talagang mag-travel. Nagmula po siya sa Judea, papunta po sa Galilee. Pero alam niyo po, kasama po talaga sa plano ng Panginoon na dumaan po sa taon na ito. Pero hindi dapat sila dadaan doon. Bakit po? Kasi ang mga Hudyo dito po sa Israel, hindi po sila nakikasalamuha sa hindi po nila kalahi. Ang Samaria po kasi, mga Samaritans po ang nakatira po doon at meron po silang matagal ng hidwaan sa pagitan po ng mga Hudyo. So mga disciples, malamang iniisip nila, bakit kaya dito kami pararaanin ng Panginoon? Bakit kailangan namin pumunta sa place na to? Ang thinking nila sa Savior or Messiah, ito po, ang thinking nila sa Messiah, magliligtas sa Israel kasi nasakop sila ng Roma. Diba po? So bakit kailangan na dumaan tayo ng Samaria? Di ba tayo lang ang ililigtas? Pero kasama po yun sa plan ng Lord. Until that moment na na-meet niya po tong Samaritan woman. Nandun po sila sa Jacob's well, yung binuo pong balon ni Jacob. And na-meet po niya, linawin ko po, minute niya. Hindi aksidenteng na-meet, kundi kasama po sa plano ng Panginoon na itong babae na to, makita po niya at makausap. Diba po? Ano pong nireveal niya sa babae? That someday, hindi nyo na kailangan sa templo ng mga Hudyo sumamba. Kahit saan ka, in spirit and in truth, you can worship the Lord. Ano mang pinagdadaanan mo, nasa kalsada ka, nasa biyahe ka, papunta ka ng trabaho, maaari ka magdasal sa Panginoon at kumonekta sa Kanya. Po, para sabihin yung ating mga panalangin, we can connect deeper with the Lord in spirit and in truth. And He also revealed that He is the living water. Siya lamang yung tubig ng buhay na kahit anumang uhaw mo sa buhay, siya ang magpapatid. Sinabi po yan ng Panginoon dun sa babae. And sinabi niya na He is the Savior and worth believing. But despite of that, yung babae, di siya naniniwala. Diba? Bakit ka nandirito? Hindi naman tayo, yung lahi natin, hindi naman magkasundo. Bakit ka ba naparito? Ano ba yung mga sinasabi mo? Kung totoo na Messiah ka, sana maayos niya yung buhay ko. Sabi ng babae kanina po, nung napanood po natin yung clip. Pero, saang paraan po siya naniwala? Nung sinabi po ni Jesus kung ano po yung totoong buhay niya. Okay po? And hindi niyo naman kilala po si Jesus nung time po na yon. And after that, naniwala po ang babae. Nalaman niya na yung kaharap niya, pambihira ka, face to face niya yung Messiah. Nagsisisigaw siya. Tingnan ninyo, andito ang tagapagligtas. Diba? And after that, the disciples witness it. And sinabi po ng Panginoon, dito mag-i-start yung vision of the great harvest. It all started with a woman who's very excited to share Jesus because she had a sweet encounter with the Lord. So tanong kapatid, na-encounter mo na ba si Jesus? Kasi kung na-encounter mo siya, ganito rin kasaya yung puso natin katulad ng babae. Di ba po? Ano po ba ang gustong iparating po sa atin ng Panginoon dito? It takes one sweet encounter with the Messiah from the woman's life to be saved. Isang very, very sweet encounter, pambihira, naligtas po itong babae po na ito. Pero ano po bang meron dun sa sweet encounter na yun? Paano po nito matutulungan yung buhay po ng bawat isa kapag naranasan mo yung matamis na pagharap mo at pagkilala mo sa Panginoon Diyos? Diba po? Alam niyo po na experience ng babae, that sweet encounter, your sweet encounter, gives you courage. Tumatag yung loob niya, tumatag yung puso niya, pambira. Very excited, walang takot. Diba po? Bakit po? Ano pong ginawa ng babae? Sabi nga po sa verse 39, kung babalikan po natin ito, many of the Samaritans from that town believe in Him because of the woman's testimony. But before that, before we go on, again, it all leads with this one muna po. Yan, sa paano po ba nangyari po ito na siya po ay maunawaan niya yung sweet encounter na yon? It's all because Jesus revealed that He is the Messiah. Yan, balikan ko lang po, sorry, nagtalon po ako ng konti. Jesus is the Messiah. And ano po ba ibig sabihin ng Messiah? Kailangan maunawaan po natin ito eh. Ang Messiah po, in English term, it means the Savior. In Greek word, it means the Christ. Kaya pala Jesus Christ, it means Jesus the Savior. Nagets po? Nakasabay po kayo?
Ayun po, ano po ba ang Messiah sa Hebrew word? So kapag tayo po, ako maganda po ito, picturean nyo po kung ano itsura po ng symbol sa Hebrew ng Messiah. Ito po yun. Pwede nyo pong isulat sa note po ninyo para every time na may pinagdadaanan man po kayo, maalala mong may magliligtas at may patuloy na nagliligtas sa bawat isa. Di ba po? So Messiah, in Hebrew it's Moshiach or Mashiach, na ang ibig sabihin po, direktang meaning po nito, one who has been anointed. So si Jesus po ang inanoint para saan? Bakit binigyan po siya ng anointing, ng power, ng authority, ng deklarasyon para gawin yung mga bagay na yon? Kasi si Jesus din po yung inappoint ng Ama. The question is, di ba pag sinabi pong ina-appoint ka, ibig sabihin meron ka pong tatrabahuhin. Tama po ba? Tama po ba? Pag binigyan ka ng appointment, ibig sabihin binibigyan ka ng task. Binibigyan ka ng trabaho. At alam na alam po natin yan. Ano po bang naging appointment ni Jesus dito po sa lupa? Walang iba kundi iligtas ang bawat isa. At kaya ka naririto kasi alam ko narinig mo kung sino siya. Amen po ba doon? Pero hindi po kasi doon nagtatapos eh. Totoo po, tapos na yung task ni Jesus. Pero yung sweet encounter na yun, nung nalaman nga ng babae na siya po yung Messiah, ito yung nagbigay ng lakas ng loob dun po sa babae. Mabalikan lang po natin yung sinasabi ko po kanina, etong lakas ng loob po na to, na-share niya po yung kanyang testimony. Actually, share ko lang po yung konting kwento po doon. Yung babae po na yon, tanghaling tapat po siya kumukuha ng tubig dun po sa balon. Bakit? Yung mga kapwa niya, kababaihan nung time po nila, umaga po kumukuha ng tubig. Bakit? Siyempre, pag tanghaling tapat ka kukuha ng tubig, sobrang init po ngayon. Kumilos ka lang saglit, tatagaktak yung pawis mo. What more? Di ba tanghaling tapat ka kumukuha, nag-iigib ng tubig. Pero bakit niya po ginagawa yon? Kasi ang mga tao, alam kung ano yung buhay niya. Chinichismis siya na, ay, ito yung babae na maraming kinakasama. Ito yung babae na maraming kinasama. Ito yung babaeng marumi. Ito yung babaeng ganito ang ginagawa. Di ba? Pero alam niyo po yun, ito po yung nagbigay ng lakas ng loob sa babae na meet niya si Jesus. And it gives her the courage to share her testimony. Sinabi niya, alam niya ang lahat ng aking mga ginawa. Pero anong best na tinestify ng babae? Mas lumakas yung loob niya na i-share yung mga nagawa niya kasi nga, meron pong nag-reveal ng mga bagay na yun na tinanggap siya at niligtas po siya. At doon niya na-encounter yun at the well. So it gives him that sweet encounter, that sweet moment with Jesus Christ, gave this woman courage to share her testimony. Di ba po? And ano po ang naging pamantayan ng babae? Bakit po lumakas yung loob niya? Dati nagtatago pa siya para lang kumuha ng tubig. Kasi mga kapatid, naranasan niya yung infinite love of God. That sweet encounter with Jesus Christ at the well, naranasan po ng babae, na-reveal po sa kanya, ganito pala kalawak yung pagmamahal ng Diyos. Di ba po? Bakit po? Ano po ang sinabi po dito sa sumunod na part po ng verse? Sabi po dyan, He told me everything I did. Nag-testify po yung babae, shinare niya nandyan ng tagapagligtas, pero hin-highlight niya, sinabi niya sa akin lahat ng mga bagay na ginawa ko. Kapatid, baka itong mga bagay na to, ito ay parte ng nakaraan mo. Baka itong mga bagay na to, na shinare ng babae with the same experience, it is part of your trauma. Baka itong mga bagay na to na ini-encourage sa atin ng Panginoon na harapin, baka ito yung shame, yung kinakahiya mo. Ano po ba ibig sabihin ng He told me everything I ever did? Sinabi po ba yun ni Jesus sa kanya para ipahiya po siya? Para sabihin na, ay alam ko marami kang kinakasama. Alam ko ganito yung ginawa mo sa buhay mo. Alam ko nawalan ka ng pananampalataya. Sinasabi ba ng Panginoon yun to condemn this woman? No. Bakit po sinabi ni Jesus yun? Napaka-sweet po ng Panginoon. Ano sinabi po ng Panginoon? I came here just to meet you. Nire-reveal ng Panginoon kung ano man yung mga bagay na hindi mo gustong balikan. Yung past, yung trauma, yung problema na nararanasan mo ngayon. Pinapakita ng Panginoon na nakikita ka niya. Naririnig niya yung bawat pinagdaanan mo. Kasi mahal na mahal ka niya. At gusto niyang maiwas ka na,
mapanatili sa puso mo na hindi mo na kailangan balikan yung mga nangyari sa nakaraan or mag-dwell ka sa paulit-ulit na problemang nararanasan mo ngayon. Walang gustong ipaalam si Jesus sa babae na ganito kalaki yung pagmamahal ng Panginoon sa mundo. Diba katulad nga po na na-share kanina sa John 3:16 that for God so loved the world, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak that whoever believes in Him will have eternal life. Hindi na parito si Jesus para i-condemn ka na iyan yung buhay mo dati, pambihira, ganito pala nangyari sa'yo. Di ba? Pambihira, hindi ka karapat dapat sa harapan ko kasi marumi kang tao. Hindi po ganun. Ang naging misyon ng Panginoon Diyos kung bakit niya minit po itong babae. What happened? Di ba during that time? All of those things. Sabi ng Panginoon, sabi ng babae, nire-reject ako ng mundo, Lord eh. Hindi nila ako maiintindihan eh. Sabi ng Panginoon, the Messiah came because that Savior accepted you. Tinanggap ka ng Diyos. Sa kabila po ng kahit anumang pong bagay na karumihan, traumas na experience natin, even the sin that we are experiencing up until now, tinanggap ka ng Panginoon Diyos. Bakit po? God wants you to be saved. And I hope it resonates in each heart today na ito po yung mensahe ng Panginoon Diyos. Siguro yung encounter ng babae na yun, grabe, no? Kasi siya yung kauna-unang sinabihan ng Lord na siya yung Messiah. And that's all part of His plan. Para maranasan pa ng mga tao na ganito kalaki yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. So ito po ang panawagan sa bawat isa po na nandirito. Whatever happened from the past, whatever past experiences, trauma, guilt, shame na na-experience mo ng bawat isa, ito pang mensahe ng Panginoon. You don't have to be ashamed. Katulad nung ginawa ng babae, na-experience niyang naligtas siya, sinabi niya pa sa lahat ng mga tao, ito yung ginawa ko, alam niya yun. Pero mahal na mahal niya ako. Naligtas ako ng Panginoon. Diba? Alam niyo po bakit po tayo namimigay ng tracts? Ang outreach department po, ang bawat department dito po sa COG, Fisher Mall and Muñoz, namimigay po ng tracts at kapag pinamimigay po yung tracts na yan, walang ibang sinasabi ang bawat isa kundi Jesus loves you. Mahal ka ng Panginoon eh. Diba? Hindi niya tiningnan kung ano man yung mga bagay na nagawa mo dati. Hindi niya tiningnan yung kawalan mo ng pananampalataya. Hindi niya tiningnan yung paglayo mo sa Kanya. Hindi niya tiningnan kung ano man yung maruruming bagay na na-experience mo. Kundi sa bawat araw na na-experience po natin, sa bawat problema na experience mo, walang ibang gustong ipaunawang ang Panginoon sa buhay ng bawat isa, kundi mahal na mahal ka niya. Baka yung katabi mo is nadadown ngayon, na-stress, nadidepress. Baka pwedeng pakitapik, sabi mo, mahal ka ni Jesus. Diba? Mahal na mahal ka ng Panginoon. Naparito siya para iligtas po tayo sa kahit anuman pong mga bagay na nagdadwell tayo ngayon. And if you understand that God loves you, alam niyo po ba, this sweet encounter draws other people to believe in Jesus Christ. Diba? That sweet moment with the Messiah and the woman at the well, ito yung nag-open ng pintuan para yung mga tao, yung mga Samaritano na sinasabi nila na rejected kami ng mga Hudyo. Pag dumating yung Messiah, parang di naman kami dyan kasama kasi kayo lang ang ililigtas. Ito yung nag-open up. Pambira, di ba? Kauna-una ang naniwala na Messiah si Jesus nung nag-preach siya, Samaritano. Hindi po kapwa na Hudyo. Tumanggap sa Panginoon, kumilala sa Panginoon. Very excited yung babae na to. Diba? So when the Samaritans came to Him, dumating si Jesus, syempre naipakalat na ng babae, parating ang Panginoon. Nandirito na yung tagapagligtas. Pambihira, pagdating ni Jesus, anong ginawa ng mga Samaritano? Na-curious. Pambihira, totoo kaya yung sinasabi ng babae na to? Sige, wag mo muna paalisin yan. Panginoon, Jesus, wag ka muna umalis. Dito ka muna lang 2 days. Samahan mo muna kami. Gusto ka naming mapakinggan. And again, kapatid, it takes one sweet encounter with Jesus. Kapag na-experience mo yun, ganito ka rin ka-excited i-share siya. Katulad po ng babae. Diba? So, and because of His words, dahil po sa salita ng Panginoon, mas marami pa pong naniwala sa Kanya. Dahil lang po sa isang babae na sinabihan ng Panginoon na tanggap kita. Marahil ganyan yung napifeel mo ngayon. Baka rejected yung rejection, yung nararanasan mo.
Baka meron kang hindi masabi sa iba na ikaw ang naka-experience. Baka magpahanggang ngayon, hinahabol ka ng problema mo. Magpahanggang ngayon, ang gulo-gulo ng pamilya mo. Magpahanggang ngayon, hindi mo maintindihan yung gagawin mo sa buhay. Magpahanggang ngayon, iniisip mo paano mo mababayaran lahat ng utang mo. Magpahanggang ngayon, di ka naiintindihan ng mga tao sa paligid mo. Magpahanggang ngayon, di mo maayos yung buhay mo dahil sa mga bagay na nagawa mo. Kapatid, ngayong naririnig mo ang salita ng Panginoon, hindi po aksidente na nagpakilala sa iyo si Jesus. Hindi po aksidente na tumayo po ako dito sa harapan na to. Na-experience ko po yung traumatic experience na yun, Iba College. Na-experience po yun ni Macris, mula bata siya, tumanda siya, na-experience siya po. Hindi po aksidente na lahat ng mga bagay na yun, gusto ng Panginoon magpakilala po sa bawat isa. Kasi nais po ng Panginoon, at the end of the day, we will understand na gusto kanyang iligtas. Gusto niyang mabago yung buhay mo. Gusto niya simula ngayon, maging pagpapala ka na sa tao. Hindi ka na nagdadwell sa chinichismis kasi ako. Pambihira. Paano ko maiintindihan ng mga yan? Ang alam lang nila sa buhay ko, ito eh. Tandaan mo kapatid, kung ang babae doon sa balon, kilala ng Panginoon yung nagawa niya, ikaw, kilalang kilala ka niya at mahal na mahal ka niya. Ito po. Sige po, pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Yung mas malakas mo na palakpak po. At dahil po doon, dahil po sa ginawa ng babae, nasabi po ni Jesus sa mga disciple niya, this is the vision of a great harvest. Pambira, isa lang. Isang excited lang na i-share si Jesus, pambira. Alam ng Panginoon doon magsisimula. Kaya kapatid, God wants you to understand. God wants you to meet Him as of this moment. Kung may doubt ka pa rin, kung nandiyan ka pa rin sa buhay mo na paulit-ulit, di ka makatakas. Gusto ng Lord magkaroon ka ng sweet encounter sa Kanya. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun na nakaupo dyan? Baka magpanggang yun, nahihirapan ka magtiwala. Dahil sa mga tao nakasakit sa'yo. Ang gusto ng Panginoon, ma-encounter mo siya. Kung na-encounter mo na siya dati, nawala, ma-encounter mo siya ulit ngayon. Di ba po? Kasi itong encounter na to, it will make way for the great harvest. Sa mga naka-encounter sa Panginoon at na-experience siya, sana wag po masayang. Do not waste it. Do not waste that precious moment in your life. Di ba po? Bakit po, pambira o, itong Messiah na to na nagpakilala sa babae, tingnan niyo po yung sumunod na part. Ang babae sobrang excited. Tama po. Marami pong nakinig. Pinag-stay po nila si Jesus sa Samaria, yung rejected ng mga Hudyo. Ano po nangyari? Dito po sa verse 42, I am very blessed with this verse. Grabe to. Bakit po? Yung babae hindi po tumigil. Sobrang excited niya pa rin eh. Pambira, sigaw pa rin siya ng sigaw. Andito ang Kristo, andito ang Messiah, nandiyan na tagapagligtas. Sinabi niya yung buhay ko, kilala niya ako, tinanggap niya ako, mahal na mahal niya ako. Alam niyo po sinabi ng mga Samaritanong nandoroon, nung narinig nila ang Panginoon mismo, sabi po nila verse 42, they said to the woman, sabi nila sa babae, we no longer believe you. Hindi na lang kami naniniwala dahil sa sinabi mo. Okay na, alam na namin eh. Hindi na lang kami naniwala dahil sa sinabi mo. Kasi ngayong narinig namin, nakilala namin kung sino si Kristo. We know that this man really is the Savior of the world. And it's just because of one woman who accepted Christ, who understand the Savior. Kaya itong mga taong po na ito, naniwala po sa Panginoon. Ba? One day, kapatid, na-encounter mo si Jesus. Ngayon, ma-encounter mo si Jesus. Nakita niyo po, baka may bakante pa pungupuan dyan. Nakapag-invite ka, di ba po? May lalapit at lalapit sa'yo katulad ng sinabi nila sa babae. Tatapikin ka. Pambira, hindi na lang ako naniwala. Kala ko kasi, ba't ba ang kulit-kulit mo every Sunday? Ini-invite mo ko dyan. Chat ka ng chat. Kulit ka ng kulit. Ano ba, manonood ba tayo ng sine? Pero nung dinala mo dito, pambihira, na-encounter si Jesus. Naniwala, lalapit yan sa'yo, magpapasalamat. Salamat kasi na-meet ko rin yung tagapagligtas na sinasabi mo. At yun po yung pinaka-best feeling po sa bawat believers, bawat Kristiyano, na magamit yung buhay mo kasi merong nag-aya.
Merong excited na nag-aya katulad po ng babae. Ito po. So ito po ang challenge natin ni Lord. Let people around you experience a sweet encounter with the Messiah. Huwag po nating sarilinin, kapatid. Kung na-encounter mo ang Panginoon, kung gusto mo ma-encounter si Lord ngayon, na-experience mo siya, hayaan mo na ang bawat isang makakapakinig nang sasabihin mo tungkol sa tagapagligtas mo, ma-encounter din nila ang Panginoon. Amen po ba doon? Sige po, palakpakan po ulit natin ang Panginoon Diyos. That's why this church, gusto ko po siyang i-end po dito, mga kapatid. Itong church po na ito, alam niyo po nung pinakilala po sa atin ito ni Pastor, galing po ito sa Panginoon eh. Hindi siya may mascot lang, hindi lang B1, B2, para nakakatawan naman yung ibig sabihin ng B1, B2 kasi napapanood natin yan sa telebisyon. But it means bring one, bring two. Kapatid, yung isang babae na yun, no, hindi nga lang isa na-invite, hindi lang dalawa eh. Halos isang buong taon ang na-invite kasi sinabi niya totoo ang tagapagligtas. Maaari po ba namin kayong imbitahan ang church po na ito, ang bawat isa, sa mga susunod po na linggo? Yung first service, second service, katulad po ng nasa third, mapuno po natin yung bawat bangkuan. Kasi meron kang dinala na isang soul, may dinala kang dalawang soul, na ikaw na-experience mo si Jesus, sila sasabihin nila, na-experience ko rin yung tagapagligtas mo. Maging bukang bibig po natin na lagi po natin iisipin, Panginoon, yung kasama ko sa trabaho, yung classmate ko, Panginoon, yung kapamilya ko, mabiwan bito ko, Panginoon. Madala ko para ma-experience nila yung sweet encounter mula sa iyo. Excited po ba kayo doon? Excited po ba kayo doon? Kung gaano po kayo excited yung babae, sana ganun din yung maging puso natin. Pero kapatid, ito po kasi ang tanong eh. Again, that woman have a sweet encounter with Jesus. So the question today, bago mo magawa na excited ka mag-invite, mag-B1, B2, question kapatid, have you already had your sweet encounter with the Savior? Na-encounter mo na ba si Jesus? Baka matagal ka na nahihirapan dyan, matagal ka na nagda-doubt, matagal ka na nasasaktan, nawala yung faith, lumamlam yung pananampalataya. Kapatid, this is your moment to encounter Jesus. God is here. Jesus is here. May I invite everyone to stand in the presence of God. Let us worship Jesus today. Lord, we want to experience you, our Savior. We want to encounter you today, Lord God. We want to know you more. We want to dwell deeper in your presence, Lord God. Gusto namin malaman ano yung feel ng babae, Panginoon Diyos, na na-meet ka. Gusto namin ma-feel, Panginoon, na niligtas mo kami sa kahit ano